So yun mga kabukid, pinitas natin ng isang bunga ng ating latex-less jackfruit. Kasi tinignan ko, hinachinek ko, may tumutulo sa sako niya, sa yung balot niya. Yung pala nabubulok na yung part nito. Yan. Yung part na yan mga kabukid, nabubulok na. So grabe ka sayang kasi matagal natin itong hinihintay-hintay. Actually estimated yung bunga na ito mga kabukid, siguro nagre-range siya ng 20, more or less 20 kilos o baka abutin pa na 25 kilos kasi sobrang bigat, hirap ako no, napakalaki, sayang. Bali tatlo yung bunga doon, may tira pang dalawa. So pinitas na natin to kasi baka mahawa niya yung isa kasi magkatabi sila ng nung isa. So binalot din natin kaso nabulok pa rin sa loob niya, napasok, na penetrate pa rin talaga ng uod. Ibig sabihin siguro hindi maganda yung may mga tagusan yung kuha natin. So sayang, yun laki ng damage. Pinamoy-amoy ko, hilaw pa pero malapit na siguro ito mahinog. Hayaan na lang muna natin kung mahinog man siya o mabulok na lang. Kunin natin yung buto na lang yung mapakinabangan natin dito. Pero malambot na siya baka malapit nang mahinog. So grabe ka sayang mga kabukid, no? Excited pa naman sana ako kasi sabi ko ito yung kuan na time na nabunga siya ng tatlo. Actually nakaraan na bunga din siya. 2 times na nabulok yung bunga niya Ayaw niya yung natutuluan siya ng ulan. So katulad nito, ito may kinagatan din Ito na napasok ng uod. So hinaaral pa natin kung talaga yung pag-harvest nito. Siguro pinasok talaga siya kasi may mga dumi ng uod. Ibig sabihin may mga uod talaga na nakapasok sa loob. Hindi natin napansin sa loob ng sako niya siguro. So next time baka mas maganda, mas malaking sako ilagay natin. At the same time, i-secure natin yung dito sa taas niya na hindi talaga mapasok. Pati yung sako niya dapat walang butas talaga. No, secured talaga natin. Kasi kung hindi maganda yung pagkabalot, sayang. Ganito yung mangyari. Grabe laki pa naman. So grabe laki. Bigat. Hirap na hirap ako nito mga kabukid. Siguro mga nasa 20 or more kilos, more or less 20. So ang laki ng nyo, babutas nyo, sayang, masira, mabubulok na lang yun. Sayang. So buti nag-check tayo ng sako, nakita natin na may damage na pala. Kasi day by day tinitingnan natin yan excited nga tayo na maghinog. So yung isa doon, yung una, yun, walang damage yun, sana hindi na ma-damage. Tingnan natin. Bali doon sa bahay sa sentro, meron din bunga yung latex-less natin doon, binalotin natin ng sako. So siguro tututunan din natin yan kung paano mag-protect nitong bunga niya na hindi talaga laging na ganyan kahit na yung mga bunga niya na hindi nababalot. Kung titingnan mo mabilis talaga siyang uurin. Yan. Ating na check natin doon yung So dito siya galing. Ito bali yan na lang isa na tira. Halos magkasinlaki lang din sila. Sinapansin ko dito siya nakapatong sa ngayon. Nakita ko. Sabi ko ba't tumutulo dyan? Kaya tinignan natin. Ito malapit na ito mahinog Yan. Malapit na mahinog. Kaso lang yung masako na ginamit natin yan may mga butas. So next time gagawin natin yung ibalot natin na sako walang butas. Magulagyan natin ng parang umbrella sa taas para siya mapasok ng tubig. So ito isa niya. Malaki na rin halos puno na rin sako. Pero yun talaga grabing hinog na hinog talaga. Ano tawag dito? Pintog na pintog yung sako talaga. So sayang. Bali ito dati. Yan dyan. Nabulok yan siya dyan. Ang bunga na yan. Bago maisa pa yan dati na nabulok. Saan banda ba yun? Dito ito sa kabila niya. Yan. Ayun doon. Yan dyan sa kabila dyan. Nabulok din. Mabunga doon sa taas nagkaroon ng karoon ng uod. So makukuha din natin yung tamang technique niyan para hindi siya ito daming bunga niya tinayaan ko lang yan, di tinining siguro pang gulay pwede yan. Mayroon pa doon sa taas isa kaya ito din doon isa pa rin doon yan. Puno dito latex-less nito mga bukid tingnan nyo yun yung bunga niya na hindi nababalot doon sa taas yan yan
Mga bunga niya doon hindi nababalot. Yan mabilis uurin. Kasi maulan-ulan ngayon.